Ka-coffee, good morning! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Grabing bulgaran ngayon. May halong insulto ito at bulgaran, no? Itong si Sara Duterte, binubulgar itong diskarte ng tatay niya. At may halong insulto ito kay Hanilet. Kasi for the longest time, alam niyo naman, di ba? Ang pakilala kay Hanilet, common law wife. Di ba? In short, live-in, hindi sila mag-asawa, hindi sila kasal technically, no? Hindi sila kasal, so we cannot consider them as a married couple, no? Pero ang address sa kanya, common law wife. Pero sa binulgar ngayon ni Sara Duterte, alam ni Sara Duterte na yung tatay niya mapagmahal eh. Ang turing kay Hanilet ay isa lang pong girlfriend. Ang sakit sa damdamin yan. Na tinuturing mo si Hanilet ay isa lamang pong girlfriend. The same way kung paano tinuturing nila ang iba pang mga girlfriends. Marami ni Digong. Kaya masakit po ang loob ngayon ng kampo nila Hanilet dahil mismo ang vice presidente na si Sara Duterte na mismo ang nagsasabi na lahat sila pare-parehas girlfriend lang. Kasi mautak daw talaga yung tatay niya. Di ba? Mismong anak umaamin na talagang mautak yung tatay niya. Matalino yung term daw, matalino daw talaga yung tatay niya. Hindi na nag-asawa after ni Zimmerman, no? After ni, ano pangalan niyan? Nanay ni Sara Duterte, si Elizabeth Zimmerman. Hindi na talaga nag-asawa kasi mapagmahal eh. Siyempre kung magpapatali ka, yan, issue niya, pag-aawayan niyo pa yan. At kapag asawa ka, siyempre maghahabol yan. Halimbawa, knock on wood, no? Matsugi si Digong. O kanya-kanyang habol na yan, ang yaman, etc. etc. Lamang yung may mga anak sa kanya. Di ba? Swerte ni Kitty dahil ipinanganak siya ni Digong at ni Hanilet. Swerte ni Hanilet dahil may anak siya kay Digong. Yung isa naman, yung counselor, anong pangalan nun? Yung isang counselor na umi-eksena din daw, na nagpunta pa dyan sa ICC. Ano yung pangalan nun? Basta isang counselor. Allegedly, may anak din kay Digong. Di swerte may mga anak. Meron pang isa, yung pangalan yan, yung sinasabi nila ni Alpotera ba yan? Sinasabi nila Maharlika na Alpotera na isa din daw pong girlfriend. Ayan. Hindi na kayo nagkakasundo dyan. Puro mga girlfriend na yan. Ito. May statement si Sara Duterte. Basahin natin ka-coffee itong statement ni Sara, no? Alam mo, I'm quoting Sara Alam mo, matalino talaga si President Duterte. Alam na alam ni Sara eh. Hindi siya nag-asawa ulit. Take 2. Alam mo, matalino talaga si President Duterte. Hindi siya nag-asawa ulit. Paano na lang yan? Yung mga conservative na DDS, okay lang sa inyo yan? In a way, kinukonsente ni Sara Duterte yung style ng tatay niya. No, sige, okay, dahil ikaw mapagmahal, sige, bilang ka 1, 2, 3, 4, 5, o kung sinong gusto mo. O paano yan? Mga DDS conservatives, mga conservative DDS. Okay lang yan. Okay lang kay Sara, Alam na alam niya eh. So, ano ka pa rin? Hero pa rin tingin mo kay Digong. Na binubulgar na mismo ng anak niya. Na ginawang hobby na yan. Ang pagiging mapagmahal. 1, 2, 3, 4. Di ba? Hindi ka pa kasalan, mapagmahal lang. Alam na alam ni Sara eh. Sige, okay pa rin. Conservatives, mga DDS sa conservatives. Sige, okay pa rin yan. Idol pa rin si Tatay Digong ninyo. Di ba? Hero tingin nyo dyan eh. Sige, I'm quoting again. Noong sila ay naghiwalay ng nanay ko, sabi ni Sara, hindi na siya nag-asawa uli. Kaya matalino si Digong, no? And therefore, ngayon, wala sa kanila. Remember Hanilet, pinapatamaan ka, Kitty, yung nanay mo, binibira ni Sara Duterte, And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmay-ari kay dating Pangulong Duterte. Nako, hindi mo pwedeng angkinin, Hanilet. Hindi mo pwedeng angkinin na akin si Digong. Yung counselor, hindi mo rin pwedeng angkinin na akin si Digong. O yung dating staff, yung Chimiyaya daw, ewan ko, sabi ni Maharlika, hindi mo rin pwedeng angkinin na akin si Digong. Wala ni sino man sa inyo ang pwedeng mag-angkin na kanya o pagmamayari nyo si Digong. Yan ang sinasabi dito ni Sara Duterte. Biruin mo anak niya yan Alam na alam talaga yung karakas ng tatay niya na talagang mapagmahal. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin alam kung hanggang ilan yan, no? Mapera eh. Diba? Kung ikaw hindi ka mapera, hindi ka mag-aasawa ng higit sa isa. Di ba? Usually, pag marami kang iniibig, may mga pansustento ka dyan.
Ibig sabihin, kumikita ka ng malaki. Kasi hindi pwedeng hindi mo susustentuhan, magre-reklamo yan, silosa yan. Siyempre, kailangan mo sustentuhan yan at hindi pwedeng basta sustento lang. Kailangan medyo marangyang sustento ang kinakailangan dyan. Ang tibay talaga. Ibig sabihin, mayaman si Digong kasi kaya niyang girlfriends ng marami, di ba? Paldo. Paldo talaga. Sana all. Pero wag niyong pamarisa na to. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng magmay-ari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil, sabi ni Sara, lahat sila ay pare-pareho girlfriend lang. Ang sakit. Grabe no? Girlfriend lang kayo lahat. Malinaw na malinaw. Walang common law wife. No. Yung common law wife na tawag natin kay Hanilet, naku hindi. Ang term ni Sara, girlfriend. O isa ka lang sa mga iniibig ni Digong. Sa mga emphasis doon sa mga. Marami kayo. Isa ka lang sa iniibig. So hindi pwedeng mag-claim na ikaw ako ang may-ari kay Digong dahil isa lamang po akong girlfriend. At si Sara mismo alam na alam niya yan. Sige, basahin natin itong balita na to. Interesting ito ha. Bakit kasi naglalabasan itong issue na to? Dahil ano ba, nararamdaman na nila? Medyo mahina na si Digong at kailangan ng paghati-hatian ng mga ari-arian, kaya naglalabasan na ang mga noong tinatago. Sige, grabe din grabe din humedlay dito si politiko Basahin natin headline ng politiko. Rodi Duterte, wise not to remarry. Lahat sila girlfriend lang, Sara Duterte. Sabi niya, no ring, no commitment. Wow, okay. Yan ang mga estilo talaga ng mga mapagmahal No ring, no commitment. Former President Rodrigo Duterte is apparently living his best bachelor life. Uy. Sa Tagalog, ini-enjoy ni Digong ang pagiging binata o buhay ng isang binata o nagpapakabinata. Di ba? No ring, no commitment. Bakit siya pinapatos? Nasabi ni Sara, kasi bolero yan kayo naman nagpapabola kayo. Ang sisi sa babae. Oy! Mga women's advocate dyan, i-call out nyo naman to. According to Vice President Sara Duterte, her father is smart enough not to remarry after splitting from her mother, Elizabeth Zimmerman. O paano yan? Pag nagkahatian na ng yaman. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nila, anong status ng marriage ni Elizabeth Zimmerman o ni Digong. Kung ano ba yan? Annulled ba yan? Kasi pag nagkaroon na hatian ng yaman niya, napakayaman niya ni Digong, swerte ng first family. Paldo talaga. Tiba-tiba talaga. Pero syempre, mautak naman niya si Digong, hindi pwedeng hindi maambunan yung kanyang mga ibang iniibig. Syempre, dapat maambunan yan. Instead, the former leader just dated around. And because of that, VP Sara said no woman, walang sino mang babae, can actually claim her father since they are just all girlfriends. Alam mo, matalino talaga si Presidente Duterte. Hindi siya nag-asawa uli noong sila ay naghiwalay ng nanay ko. Sabi ni Sara Duterte sa pagdalo niya po dyan sa isang rally dyan sa Australia na ipinagtatabuyan naman sila ng mga Pilipino dyan dahil naggugulo. She also dished out an unsolicited love advice for the fellas. Kaya mga lalaki, kapag kayo pinalaya ng asawa nyo, wag na kayong mag-asawa uli. Yan ang sinasabi dito ni Sara Duterte. Oy, mga human rights group, tama ba tong suggestion ni Sara Duterte? Ang parang sinasabi ni Sara dito, kapag naghiwalay na kayo ng iyong asawa, na medyo from political to love affairs ito no? Wag na raw kayo ulit mag-asawa tulad ng ginawa ng tatay niya. Ibig sabihin, kinukonsente lang ni Sara Duterte yung tatay niya. Sige, dapat pa bang pamarisan yan? O sige mga DDS, tira mo sinasabi ni Sara, wag na kayo mag-asawa ulit. Ang advice niya, wag na kayo mag-asawa ulit. Gayahin nyo yung tatay ko. Yan ang pinupunto niya dyan. Gayahin nyo yung tatay ko. Diba? Lahat kayo girlfriend, walang pwede mag-angkin sa akin. The country's VIP made the remarks, VP dapat ito VP made the remarks in the wake of brewing drama among the love interests of Duterte who remains detained dyan po sa The Hague. Biruin mo nakakulong na nakakulong na yan pinag-aagawan pa rin. Kulong na yan bilago na yan, pinag-aagawan. Gwapo ba si Digong?
Hindi naman natin masasabi na mala Gabby Gutierrez, mga Gabby, ano pangalan niya? Asawa ni Sharon dati? Mga Gabby Concepcion ang datingan niya. Hindi mo naman pwedeng masabi na Richard Gomez ang datingan niyan. Di ba? Bolero ba si Digong? Definitely, bolero. And the most important, letter F yan ha, the most important, si Digong paldo. Si Digong maraming chiching. Si Digong maraming salapi. Kaya ngayon, kahit nakakulong na, kanya-kanyang diskarte para makadikit ulit, para makausap ulit. Di ba? Kasi dyan sa Dahig, dyan sa ICC, hindi ka makakapasok kapag hindi ka kamag-anak Kaya yung iba nagpapakilalang girlfriend para papasukin. Bakit? Bakit kinakailangan niya makausap si Digong? Dahil mahina na at kailangan i-remind, sige, bago ka umalis, alam mo na yung ipapamana mo sa akin, ipapamana mo sa anak natin, etc. Hindi pwedeng makalimutan yan. Kaya lahat ngayon, naglalabasan na. Alam nilang maraming pera, alam nilang bilyonaryo si Digong, alam nilang maraming salapi si Digong. Hindi pwedeng hindi sila maambunan dyan. Duterte's rumored girlfriend, si Cagayan de Oro Councilor Girly Balaba. Yan, yung tinutukoy ko sa inyo yung councilor na pinaparinggan ni Kitty Duterte din. May mahaba-habang very strong statement din si Kitty Duterte. At ang tinutukoy niya dito, itong councilor ng Cagayan de Oro na si Girly Balaba. She recently flew to The Hague to show support for the former president. Biruin mo girlfriend lang yan gagastos talaga, bibiyahe talaga ng miles away, di ba? Para lang makita si Digong. Bumiyahe daw po yan papuntang The Hague para ipakita po ang suporta sa dating presidente. Isa pa po na rumored flame, former palace protocol officer na si Jasmine Egan. Ito naman yung binibira ni Maharlika ngayon, yung Jasmine Egan. Has also been spotted in The Hague to show support for Duterte. Lahat sila nagpuntahan na dyan sa The Hague. Andyan na sila lahat. Ang swerte nito mga babae na to dahil mapipera may mga salapi tatlo na sila dyan, nag-aagaw-agaw, sabay Hanilet. Yung Girly Balaba at itong pangalan dyan, Jasmine Egan. Lahat sila may issue at ang masaklap, lahat ito may mga kakampi. Bawat isa sa kanila may mga vloggers. Pansinin ninyo, yung mga DDS vloggers, kanya-kanyang gulo na sila. Kanya-kanyang debate na sila, nag-aaway-away na sila. May kanya-kanya silang sinusuportahan doon sa tatlong second ladies. Tama ba ang term natin dyan? Kasi first lady si Zimmerman. Sige, sa second lady, third lady at fourth lady. Sige. Lahat sila nasa dahig mapapera ito mga to. Sige, palakasan kayo. Paano yan? Hindi ko alam kung anong ginawa ng ICC dyan. Lahat ng paalam ng mga tao dyan. Sige po, anong purpose? Bibisitahin ko po ang aking boyfriend. Ganun ba yun? Para papasukin sila sa ICC. Kasi kailangan ka mag-anak ka. Or may relasyon ka doon sa taong nakabilanggo. Si Digong, alam mo, pakilala mo, I am his previous protocol officer. Hindi mo pwede sabihin ni Jasmine Egan yan. Na dati lang siyang empleyado ni Digong. Kailangan may kaunting bulaklak yan. Ako ay isa sa kanyang girlfriends. Di ba? Yung Girly Balaba din, ganun din. Ako po ay isa sa kanyang girlfriend. Tuloy, sinasabi ni Sarah, lahat kayo girlfriend. Walang asawa-asawa sa inyo dahil isa lang ang asawa, yung Zimmerman lang. Yung nanay nila Sarah. Naispatan niya mga yan. Lahat nandiyan dyan sa The Hague at kinakailangan ipakita ang suporta kay Tatay Digong. Ito yung social na mga affairs kasi usually yung mga affair, yung mga pinapatulfo, di ba? Dito sa Pilipinas lang. Kung mag-away-away sa palengke, yan yung mga to quote the term, yung mga pedestrian affairs. Di ba? Mga squammy relationships, squammy affairs. Pero ito social Ito mga affairs na to kasi ang pinagdedebatehan nila dito, ang pinag-aawayan nila dito ay dating presidente at dyan sila sa The Hague. Dyan sila sa The Hague. Sa The Hague sila hindi nagkakasundo-sundo dyan. At wag ka may mga vloggers, bawat isa sa kanila may mga vloggers at ipinagtatanggol ang isa't isa. Kaya nagkakagulo-gulo sila. Sila mismo mga DDS nagse-self-destruct na sila dyan. Prior to his Hague detention, Duterte lived with his longtime partner, si Hanilet Avancenia, with who she shares daughter Kitty. The mom and daughter have visited the former leader at the ICC detention facility. Yan yung sinasabi dyan ni Kitty na matagal siya dyan sa The Hague, 3 linggo siya dyan, hindi nagpapakita itong Girly Balaba, itong counselor, no? And then pag alis nila,
ayan, saka naman sumulpot. Ang masaklap pa, kasama pa yung ilan sa pamilya Duterte. Sino ba yun? Si Baste Duterte. Yan siguro yung tinutukoy niyang backer nitong Girly Balaba. So may kanya-kanya sila. May mga kanya-kanya silang kakampi. Ito namang Jasmine, 2 weeks ago, 1 month ago lang, o between that period, no, inaward na naman ni Sara Duterte. So, ano ba yan? Kampi-kampi na. Si Jasmine, kakampi si Sara. O itong Councilor Balaba, kakampi naman si Baste. O sinong kakampi ni, Hanilet? O si Kitty, syempre, anak niya yan, yung kakampi niya. Or si Bongo daw, yan daw yung magkakampi dyan. Elizabeth, who split with Duterte in 2000, medyo matagal na rin ha, 25 years na rin pala silang hiwalay ha, over infidelity. Also visited her former husband in The Hague. They have 3 children, si Pulong, si Sara, at si Baste Duterte. Alam na. Kaya nga hiniwalayan ni Zimmerman di ba? Kaya niya hiniwalayan yan kasi mapagmahal Pinaganda lang natin yung term Mapagmahal si Digong, kaya hiniwalayan. Ito naman mga babae, syempre, nadadala sa bola. Sabi pa ni Sara, huwag kayo magpadala sa bola dahil alam niyo naman yan, bolero yan. O siya, sige. Sana magkaayos na kayo. Paghatian ninyo yung dapat ninyong paghatian. Diba? Ayusin nyo na yan. O, ang masaklap ngayon, baka madamay na naman ang gobyerno niyan, madamay ang administrasyon, sabihin nyo na naman, pakawala. Kasi DDS ganyan Sisisihin na naman ang gobyerno, baka sabihin, pakawala na naman yung councilor, pakawala na naman yung dating protocol officer ng gobyerno para guluhin sila. Malamang sisi na naman sa gobyerno yan. Huwag nyo nang idamay ang presidente. Huwag nyo nang idamay ang gobyerno sa inyong mga affairs dyan, di ba? Iresolba ninyo ng tahimik yan kasi kayo mismo hindi kayo magkasundo dyan. Sige, komento po ang inyong mga opinion, ang inyong mga reaksyon, may mga nais kayong sabihin. Ilagay siya sa ating comment section para magkaroon tayo ng debate dyan sa comment section. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Nasa Facebook po kayo. Please like and follow. YouTube subscribe. TikTok subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Ka-coffee. Paalam po sa inyo. Bye-bye.